There's one example na talamak din na hindi natin na-mention. Yung mga, we're not defending this but this is just reality. Yung mga kabit. I don't think any woman or any guy wants to have a kabit. Hindi naman yun ideal. Parang nobody woke up one morning and said, hey, I want to be the third party in a relationship. Wala. Pero yun lang, parang ang daming sulat sa amin, ang dami rin nagkwento sa amin na mga naging third party. They always say na alam ko naman mali. But the feelings are so strong. Sobra nilang mahal yung tao. Kung ano-ano na yung ginagawa nila kahit alam nilang mali. Pero yun nga, it's because of the strong feelings. Tama yung sinasabi mo parang ang daming kabit na nagsulat sa amin sa RM, sa DMs, direct messages. Alam nila yung tama at mali. And I think just like us, like tayo rin naman palpak So marami sa atin, we already know as Catholic nation ang Pilipinas, maraming Christian, whatever. Alam ng marami ang tama sa mali. And yet, yung mga kabit or alam natin mali yung pinasukan natin, pero sa sobrang sarap nung emotion na nabibigay nung moment na yon, yung tao na yon, kahit mali, may asawa, kabit tayo, whatever, gina-justify natin. Naniniwala kami na akin to ano tingin mo? Which is stronger, emotions o logic ng isang tao? Emotions, di ba? Kasi nga, no matter ano alam mo logically, ito sabi sa Biblia, ito ang tama at mali. Kapag na-overcome ka na ng emotions, usually bumibigay talaga tayo na 80-90% talo ang logic ng isang tao dun sa emotions niya. Kaya maraming kabit na nagsusulat sa amin na RM, alam naman namin mali. It's just that hulog na ako, 'di ba? Hindi na ako makaalis kasi napamahal na ako, nag-sex na kami, I gave my body na. Ang dami nating parang ang dami rin nagsulat sa amin na pinapromise nila na, hindi, hihiwalayan ko yung asawa ko, mag-annulment kami. Hihintayin talaga ng babae dahil ang lakas ng emotions niya for the guys. Emotions overcome logic most of the time. This is RM, Relationship Matters. Your online ninong and ninang saying, wag pera-pera lang ang pagkuha ng ninong at nina.